may, drama diyan sa Senado. Araw-araw po, nagwawala itong mga, taga-minority. Baka mabawasan po sila literal sa mga atake sa puso. Grabe na po yung galit 'no, ramdam na ramdam niyo yung galit. Simple lang po yung pag-uusap. Talagang gusto po nila sila masunod sa Senado kahit sila minority, mga sutil, eh. Ang tagal po na panahon na sila po yung namumuno sa Senado, 'no, hindi po nila ginawa yung mga gusto nilang gawin. Ngayon eto na po, may bago ng pamunuan, tsaka po sila. Alam niyo po napakatagal na panahon na halos wala, 'no, halos wala pong, eksena yang mga senador na yan sa panahon ng namumuno ay si Senator Soto. Senator Soto at Lacson, halos tahimik po yung Senado. Halos wala kang maramdaman. Ngayon pong eto na, may bago ng pamunuan tsaka po sila nag-iingay lahat. Ang dami pong panahon na dapat puwede silang mag-ingay, gawin nila yung gusto nilang gawin para sa bayan, kung ano man yun, 'no? Sa totoo lang po, nasa kanila ang lahat ng power. Ngayong iba na po yung nasa poder ng kapangyarihan, tsaka po sila ang iingay ngayon lahat. Panay kontra lang naman, sabotahe po ang tawag diyan 'no, yung walkout po nila sabotahe yan. Kaya total hinahanap ko si Lito Lapid, binilang ko yung nagpa-picture, 10 lang. Alam mo Senator Lito Lapid, makakatulong ka ng malaki sa bayan kasi gagawin at gagawin nila yan, magwo-walkout sila tuwing hindi po nila nakikita kung natatalo po sila. Actually, talo po sila sa argumento, 'no? Talo po sila sa argumento diyan sa Senado kaya ang gagawin po nila nag-walkout sila, te-technicalin nila tapos si Tito Soto ang on cue, sasabihin po niya, "Nasa quorum pa ba tayo?" Ang quorum po ay, 50% +1. So ang quorum po sa Senado ay 13. Ngayon, Pinunong Lapid, alam namin na wala kang silbi sa napakatagal na panahon. Ngayon magkakaroon ka ng silbi kasi alam niyo ang mangyayari, mga kapatid? Ang mangyayari po tuwing meron pagdedesisyonan na dadaanin sa botohan, magwo-walkout yang mga lintik na yan at magre-raise, maiiwan yung isa, yung kanilang minority floor leader, maiiwan diyan at sasabihin na, "Meron po ba tayong quorum?" Natural wala dahil 12 lang sila. Kaya Pinunong Lapid, ako nakikiusap, wala kang silbi sa Senado, magtapatan na tayo, hindi kita uutuin na ikaw ay may silbi sa matagal na panahon. Kalokohan po 'yan, mga marami kang batas, marami kang batas. Eto lang ang pakikiusap namin sa'yo, bumaliktad ka papunta sa majority para hindi na nila magawa yung pagwo-walkout nila. Yun lang ang hinihiling tapos 'pag may nag-raise ng quorum, matatalo sila, sabay umalis ka na. Pan-13 ka, eh, sa botohan. Ang dami pong mga pinagsasabi ng mga hinayupak na 'to. Lagi po nilang sinasabi nire-railroad, minamadali, pinagtutulungan. Oo, totoo naman. Ako ngayon lang ako magsasalita, Lito Lapid, swerte mo lagi ka nananalo, hindi ka namin nararamdaman. Ngayon magparamdam ka. Wala ka namang silbi sa minority, hindi ka nga nila sinasama, eh. Pinagtatawanan ka ng minority, pinagtatawanan ka rin ng majority, pinagtatawanan ka ng buong sambayan ng Pilipino. Pero mayroon kang maiko-contribute kasi lagi po na lang magiging ganyan. Lagi po na tuwing merong pagbobotohan mag-aano po sila. Yun lang ang gagawin mo, pan-13 ka, uupo ka lang diyan, bibigyan kita ng laro na malilibang ka, tuturuan kita maglaro. Yung pag-upo mo diyan may silbi ka, pan-13 ka, para lang matuloy ang quorum. Sasadyain nila yan, eh. Sabotahe po ang tawag diyan. Okey, sabotahe po ang tawag sa
ginagawa ng minority ngayon. Bakit hindi kayo makapagtalo? Tama po yun yung pinupunto ni Senate President. Yan yung sinasabi ko sa'yo, Senate President, eh. Masyado mong inaalagaan yung kanilang damdamin. Butatain mo yan kung dapat butatain. Sa susunod, dun ka umupo sa upuan ni Loren Legarda para ikaw ang magro-rule. Pukpukan nyo ng baton. Alam mo si Kiko, napahiya siya kay Loren Legarda. Sinasabi na curtailing. Curtailing, ang daldal mo. Napipigilan ka ba sa pagsasalita, Kiko Pangilinan? Ano ang sabi ni Senate President? Pangalawang pagkakataon, naninigaw ka. Sinisigawan mo yung mga senador. Maiyak-iyak na si Loren Legarda sa'yo. Kikilalanin ka, ang daldal mo. Sigaw ka ng sigaw. Oh. Tama yun eh. Kaya lang, siyempre, ayaw pumalo ni Loren Legarda eh. Kung ako yan, pak! Suspended. Pagkatapos, mag-walkout man kayo. Alam mo, Lito Lapid, yun talaga, para hindi na sila makapag-walkout. Ang gusto po nilang sabihin, gusto nilang i-continue eh, yung kanila pong panawagan na ang panawagan po ng mga to, ibalik ang dignidad ng Senado, ibalik ang Senado. Kayo nagpapabagsak sa Senado. Saan ka nakakita na nag-walkout? Ano kayo? High school student na hindi nagustuhan yung tawag na referee, nag-walkout? Basketball ba yan? Ganon talaga. Sanay na sanay kasi sila na mga spoiled kasi. Sanay na sanay itong mga to, itong mga nasa minority na nasusunod yung kapritsyo nila. Ganyan yung mga spoiled eh. Makipagbardagulan kayo, walang problema. Magsigawan kayo dyan, magdebate kayo, walang problema. Senator Alan Cayetano, baguhin mo na style mo. Huwag mo na silang piniplease lagi. Ayaw nila magpa-please. Pupunta sila dyan araw-araw. Kung araw-araw merong Senate hearing, merong Senate plenary, araw-araw nilang gagawin yan, kukontrahin. Ano ba pinag-uusapan? Wala pa po. Wala pa po ron sa gustong baguhin ni Marcoleta yung rules. Pinagpipilitan ni Soto at saka ni Lacson na hindi pwedeng ibalik. Dapat daw naroon sa rules. Sino po may sabi? Alam niyo po ba ang rules? Kung ano po ang rules? Sino po ang mas mataas? Yung rules o plenary? Plenary. Pag sinabi po ng plenary na baguhin natin yung rules, pwede pong baguhin yung rules. Yan yung sinasabi. Kaya napundi na si Marcoleta eh. Sabi ni Marcoleta, yan na mahirap. Pag yung mga tumatayo dito, walang background sa batas. Sino po ang una nasaktan? Si Erwin Tulfo. Walang legal background. Tapos ngayon, masasaktan kayo. Hindi po pwedeng masaktan lang kayo lagi. Ito yung pupunahin kayo. In the first place, alam ninyo na ang Senado, alam ninyo na ang pagiging senador ay gagawa kayo ng batas. Alam ninyo na yung pinasok ninyo tungkol sa batas. Tapos masasaktan kayo pag sinasabing wala kayong legal background. It's up to you to catch up. Hindi po kasalanan ng mga senador na abogado kung hindi kayo abogado. Hindi po kayo dapat adyasan. Kayo ang dapat mag-adjust sa Senado. For the longest time, Erwin Tulfo, nagagalit ka. Ini-insist nyo kasi na qualified kayo. Pasensya na po. Kahit yung mga kakampi namin hindi abogado. Pero, kung hindi ka nga abogado,
magsumikap ka na aralin yung mga batas. Ako po hindi po ako abogado, pero hindi niyo po masasabi sa'kin, hindi ako masasaktan 'pag sinabihan ako o 'pag may nagsalita na yan ang mahirap 'pag walang legal background. Kasi kahit hindi ako abogado, may legal background ako at mayroon akong nagsisikap ako na aralin ang batas. Ano yan, gagawa kayo ng batas tapos masasaktan kayo? Masasaktan lang kayo lagi. Eh, kung ako yang sinabihan niyan, eh, ano ngayon kung hindi ako abogado? Abogado lang ba may kakayahang magbasa ng batas? Eh, hindi, nasasaktan lang kayo, eh. 'Pag nasaktan kayo walang walang kuwenta yan. Hindi hindi kayo ubra sa mga debate. At ang pagiging senador at pagiging congressman, debate ng debate yan. Palibhasa sa 'to si Erwin Tulfo, galing yan sa pagiging congressman na dun walang deba-debate dun. Kung ano sabihin nung speaker, lalo na na speaker niya si Speaker Martin, yun ang masusunod. Paulit-ulit. Kami nga nakikinig lang, naunawaan namin, eh. Eto ire-real talk ko kayo, kahit nga sabihin ng plenary, ng majority, isantabi muna natin yang rules, baguhin natin yang rules na yan, pupuwede. Botohan lang ng plenary. Sino ba gumawa ng rules? Saligang batas ba yang rules na yan? Senador lang ang gumawa niyan, eh. Mas mataas po ang Senate plenary kaysa sa rules niyo. Hindi niyo ba alam yun? Very basic yun. Kumbaga sa lahat po ng samahan, yung General Assembly mas makapangyarihan kaysa dun sa kanilang saligang batas. Dahil yung General Assembly puwedeng baguhin yung sarili nilang batas. Oh, hindi yung saligang batas ng Pilipinas, walang magiging above sa saligang batas. Kung may samahan kayo at merong rules yung samahan niyo, puwedeng baguhin yan ng samahan. Kung ako nga naroon, kung ako senador, babarahin ko pa yung ano ba yung ini-insist niyong ano ba yung ini-insist niyo na ibalik sa Committee on Rules? Mas mataas ba yung committee kaysa sa plenary? Kaya nga plenary. Alam niyo po, masama pong gawain yang ginagawa ng minority. Gusto nila sila masusunod, minority nga kayo. 'Pag hindi sila nasunod magwo-walkout. Ayun yung ini-insist ni Marcoleta, eh. Pag-usapan na 'tong yung panukala ko dahil bakit niyo binabalik sa Committee on Rules? Mas makapangyarihan pa yung Committee on Rules sa plenary. 'Pag nagpasya yung plenary, tignan niyo, binuwag nga ng plenary. Binuwag nga ng plenary yung lahat ng committee tapos sasabihin niyo, hindi po puwedeng ano, kasi dinala yan sa Committee on Rules, wala pang Committee on Rules. O ano ngayon, kung wala ng Committee on Rules, tunganga na lang kayo lahat? Kaya nga may plenary. Lahat ng committee under ng plenary. Panay kasi mga spoiled 'tong mga 'to, wala namang mga alam sa batas. Totoo naman 'yun, Bakit kayo masasaktan? Ako 'pag sinabihan akong walang background sa legal, aangal ako. Dedebatehin ko yung nagsabi sa'kin na wala akong legal background. Hindi ako abogado, pero hindi mo puwedeng sabihin sa'kin na wala akong legal background. Yun dapat yung sinabi ni Erwin Tulfo, hindi yung, "Nasasaktan kami, papaano na lang hindi kami abogado." Lalo mo lang pinahalata. Akala niyo, ngayon sasabihin na naman nila, "Oh, ibangon natin ang ano ng Senado." Panay kayo ibangon, panay kayo ibangon.
Ibangon natin ang Senado, ibangon natin ang Senado. Kayo nga sumisira sa Senado, eh. Yung ginawa ninyong walkout, yan po ang pinakabanban na gagawin ng isang grupo. Magwo-walkout kami. Ikinatalino niyo ba? Yung pagwo-walkout niyo, tumalino ba kayo? Nagkaroon ba kayo ng kaalaman sa batas nung nag-walkout kayo? O pinamukha niyo lang na hindi namin kasi kayang pangatwiranan yung gusto namin ayon sa debate, kaya walkout na lang kami?